Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. At oras na naman mga kaibigan para sa One Nutrition, One Nation. Alam niyo naman na bawat Miyerkules ay punong-puno ng masustansyang kwentuhan. Yan ang hatid namin para sa inyong lahat. Excited na ba kayo sa episode natin for today? Alam niyo noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang tungkol sa nakamamatay na cancer. Para sa hapon na ito, tatalakayin naman natin ang tungkol sa diabetes. Sino ba ang malimit na nagkakaroon nito? Ano ba ang mga palatandaan na may diabetes ang isang tao? Isang expert ang kasama natin para talakayin ang diabetes sa ating technical segment. Kaya naman samahan niyo kami hanggang mamaya dito sa ating programa. At syempre makikipagkumustahan din tayo sa ating Nutriskwela Community Radio Station dito sa Timog Luzon, sa Sariaya, Quezon. Ano kaya ang bago sa kanilang programa? Meron kaya silang bagong pakulo? Alamin natin yan maya-maya sa Radyo Kaisahan Area dito lamang sa ating One Nutrition, One Nation. At syempre, sasamahan pa rin tayo ng ating One Nutrition Reporter para balitaan tayo ng mga pangyayari sa nutrition community noong nagdaang linggo. Abangan nyo din po ang ating recipe na hinanda para sa inyo na hindi lamang masarap, ubod pa ng sustansya at higit sa lahat, kayang-kaya pa ng ating budget. Pang negosyo man yan o simpleng pang-ulam para sa inyong pamilya, kami na po ang bahala dyan. Sweet na sweet ang Nutrivia. Nahatid namin para sa inyong lahat. Alamin kung anong nutrients ang maaari nating makuha sa asukal at kung ano pa ang ibang gamit nito. Sisimulan na natin ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng inyong programang pang-nutrisyon, ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang sikreto ng malusog na katawan ay kapag sagana ng prutas, gulay at lamang ugat ang hapagkainan? Dahil sa mga bitamina at mineral na taglay, mas maaliwalas ang buhay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa liwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilongman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, karne, manok at tuyong butong gulay, panalo ka dahil ito ay nagpapalakas ng resistensya at pangangatawan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.
One Nutrition, One Nation. Welcome back po dito sa ating One Nutrition, One Nation radio program at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. At this point, makibalita na po tayo sa ating One Nutrition reporter na si Ms. Jovi Raval, Nutrition Officer 4 po at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Jovi. At ano bang latest sa ating nutrition community nung isang linggo? Ako, masustansyang hapon din po, Asek Bernie. Ito pong ating news feature for this week. Ito ay tungkol naman sa nutrition in emergency. Madalas ay nagkakaroon ng acute malnutrition o iyong mabilisang paglala ng nutritional status sa mga panahon ng disaster at iba pang emergency. Yung maprotektahan ang kalagayang pangnutrisyon ng mga tinatawag natin na vulnerable groups tulad ng mga sanggol, bata, buntis at nagpapasusong ina ay sadyang napakahalaga sa panahon ng sakuna o emergency. Ang isang tao na may acute malnutrition o wasting ay mas madaling magkasakit at kung hindi maaagapan ay maaari niya itong ikamatay. Bukod pa diyan, ang isang taong may sakit ay nagiging malnourished at kapag may sakuna o emergency, mas mataas ang antas ng malnutrition sa mga batang edad 3 taon pababa. Ang pangunahing ginagawa sa nutrition emergency ay ang tinatawag na assessment o ang pagtukoy sa pangangailangan at mga kadahilanan o risk factors. At kapag natukoy na ang isang komunidad ay may severe acute malnutrition, ito ay bibigyan kaagad ng karampatang lunas na naayon sa pangangailangan. Ilan sa mga pangunahing intervention kapag may sakuna o emergency ay ang pagbibigay ng micronutrient supplementation tulad ng vitamin A, iron folic tablets, at multiple micronutrient powder, ang pagbibigay ng supplementary feeding, at ang patuloy na pagsubaybay o surveillance. At syempre pa, ipinapatupad din ang infant feeding during emergency protocol. Dito, hinihikayat ang eksklusibong pagpapasuso sa mga sanggol na wala pang 6 na buwan, ang pagbibigay ng sapat at angkop na complementary feeding, pagsapit ng sanggol sa ika-6 na buwan, at ang patuloy na pagpapasuso sa mga bata habang 2 taon o higit pa. Mahalaga ang infant feeding in emergency protocol sa kadahilan ng kahit na sabihin pa nating malusog ang isang komunidad sa panahon ng sakuna, maaari pa ring dumami ang bilang ng mga batang nagkakasakit at maaring mamatay ng 20% sa loob lamang ng 2 linggo. At ang bilang ng emergency rates ng mga batang namamatay ay maaaring tumaas mula 2 hanggang 70 beses. Kaya hindi po natin dapat ipagsawalang bahala ang mga sitwasyong tulad nito. Kaugnay ng infant feeding in emergency protocol, kamakailan lang ay nagkaroon ng workshop on public health policies and minimum service package para repasuhin ang mga karanasan o experiences tungkol sa disaster preparedness o kahandaan pag may sakuna o disaster. Response o pagtugon at rehabilitasyon. Pinag-aralan din ang mga magandang nangyari at hindi gaanong magandang nangyari para matukoy kung ano pa yung mga kinakailangan para mailagay sa ayos ang mga polisiyang may kaugnayan dito. Kasama rin sa pagtatalakay ang pag-review ng SPHERES 2011 standards. Ito po yung tinatawag na gold standard pagdating sa humanitarian response. Yung pong SPHERES standards para alamin kung angkop pa ba ito sa sitwasyon ng Pilipinas at matukoy kung ano ang maaring gawin kapag dumating ang sakuna o disaster. Halimbawa sa loob ng 1 oras, makalipas ang 2 oras at iba pa. Ang resulta ng workshop ay gagamitin ng Health Emergency Management Service ng Department of Health sa pagtukoy ng minimum service package sa panahon ng disaster. Ang policy guidelines in emergencies ang ginagamit na reference na grupo sa pagsasagawa ng pag-aaral. Ayan po, Asik Flores, ang ating news feature
for the week on Nutrition in Emergency. Maraming salamat, Miss Jovi. Miss Jovi Raval po ang ating reporter, Nutrition Officer 4 po siya at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magbabalik po ang ating One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at ang ating Nutri-Trivia for the week ay tungkol sa asukal. Alam niyo ba na noong unang panahon, ang asukal ay bihira lamang na mabibili. At talaga nga namang pagkamahal-mahal kaya tinawag ito noon na white gold. Ang asukal kasi ay galing sa sugar cane na sinasabi ay nagmumula lamang sa Asia. Pero ngayon, matatagpuan na ang sugarcane sa mga tropical at subtropical areas sa mundo, kaya't mas mura na ang asukal kaysa noong unang panahon. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw? Sigurado ka sa sustansyang taglay nito, basta't wasto sa uri at sapat sa dami ang kakainin mo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan gutom pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghihiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang labis na pagkain ng maalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain, ngunit siguruhin na iodize ito. Iwasan ang maalat na sausawan sa pagkainan tulad ng patis, toyo at bagoong. Iwasan ang madalas sa paggamit ng betchin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng letsugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ding magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang Baguio beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ng mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at oras na po para sa ating main topic. Pag-usapan po natin ang tungkol sa diabetes ngayong hapon na ito. At para tulungan po tayong sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa sakit na ito, makakasama po natin ang Pangulo mismo ng Philippine Diabetes Association. Wala pong iba kundi si Dr. Susan Yu Gan. Kumusta po at masustansyang hapon sa inyo, Dr. Yu Gan? Yes, magandang hapon po. Opo, pwede po tayong bumati sa ating mga tagapakinig sa lahat po ng Nutriskwela Community Radio Station. Sa buong Pilipinas po ito, Dr. Yu Gan. Okay.
Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng One Nutrition, One Nation. Thank you very much po, Dr. Yugan, for accepting our invitation for this very brief pero very important interview. Opo. Alam niyo po naman na ang sakit na pag-uusapan natin ngayon ay napaka-popular. Ano po? Opo. Oo nga po. So, Puso, ika nga. opo. So, umpisahan na po natin. Ano po ba itong sakit na diabetes, Dr. Yugan? At ano-ano po ba ang mga uri? Meron po ba mga uri ang sakit na diabetes? Opo. Ang diabetes po ay yung pagtaas po ng asukal sa dugo. So, normally yung kinakain nating mga pagkain, natutunaw ito ng katawan natin, nako-convert siya sa mga nutrition para sa katawan natin. At isa doon yung asukal. Opo. And normally po, ang isang tao, magagamit niya yung asukal na yon para sa enerhiya. Opo. Subalit, ang isang diabetic, dahil sa kakulangan sa insulin, hindi niya to na gagamit. Kaya ang asukal, paikot-ikot lamang sa dugo, kung saan pwede itong mag-cause ng damage. Okay. May mga uri po ng diabetes. Ang pinaka-common po ay yung type 1 at saka type 2. Mas Okay. marami po yung type 2 diabetics. Nasa mga 90% ng mga total na diabetics ay type 2. Opo. Meron din pong isang type ng diabetes kung saan ang isang babaeng buntis pwedeng tumaas ang kanyang asukal sa dugo. So, tinatawag po natin itong gestational diabetes. Yun pong type 2, ma'am, doktora, pinaka-popular, ano po yung, ano yung nature ng type 2 diabetes? Opo. Ang pinaka-main difference po kasi ng type 1 sa type 2 diabetes, yung type 1, ano po ito, autoimmune mediated. So yung katawan ng pasyente nagpo-produce ng antibodies na sumisira sa kanyang pancreas. Yung pancreas kasi yung nagpo-produce ng insulin para matunaw yung asukal natin. Opo. Pero ang type 2 diabetic po is mostly hereditary. So genetics po ang pinaka-main problem. So namamana ho natin yung tendency na maging diabetic. Plus nagkakaroon ng trigger sa environment, no, kung ang tao ay masyadong tumataba, kung ang pasyente ay masyadong kumakain ng masyadong marami, lalo na yung mga sweets, ganyan, then they can develop type 2 diabetes. So yun parang mas malakas yung influence ng environment o yung kinakain. Ano po? Yes. Oo. Pero kailangan, meron siyang tendency, may genetic predisposition kung tawagin natin. No? So nakuha niya yung tendency or namana niya yung posibilidad na maging diabetic plus nagkaroon ng environmental trigger. Pero hindi po pwede na environmental driven lang? Usually hindi lang. So kaya makakakita kayo ng mga tao na ang lakas nila kumain pero hindi naman sila nagiging diabetic, di ba? So yun yung kailangan merong genetic predisposition tapos merong environmental trigger. Paano naman po na-check na halimbawa, hindi pa po ikaw diabetic, pero paano po nalalaman kung meron ka ng genetic predisposition? Pinakamagandang test po is the blood sugar, no? Fasting blood sugar, meaning to say, hindi ho sila kakain for 8 to 10 hours, tapos papacheck ho nila yung blood sugar nila. Normally, it should be between 60 to 100 milligrams per percent. Milligram percent. Okay. Opo. Oo. Pagka lumampas po doon, pwede na silang diabetic. Meron ho tayong tinatawag na
pre-diabetic stage, no? Kasi para masabing diabetic ang isang tao, kailangan yung fasting blood sugar umabot ng 126. 126. So, ang normal hanggang 100 lamang. Opo. Para masabing diabetic, 126. So, Opo. yung in-between, yun yung tinatawag nating pre-diabetic stage. Pre-diabetic. Pwede pa po itong ma-stop Pwede becoming full-blown. Pwede pa ho itong ma-revert, Ma-reverse. para maging normal. So, kailangan lang po nilang mag-institute ng lifestyle changes. So, wastong pagkain, Opo. enough exercise, less stress, yan. Pwede ho yan bumalik sa normal. So, maliban po, Doktora, doon sa ating palatandaan, sa ating fasting blood sugar, ano pa po ang ibang palatandaan para malaman ng tao na siya ay may sakit na diabetes? May mga symptoms po, no, ang diabetes, tulad ng madaling mauhaw, ihi sila ng ihi, parating gutom ang kanilang pakiramdam, and pwedeng manlabo yung paningin nila, pwede silang mahilo, pwede silang magkaroon ng konting pagbabawas ng timbang, loss of weight, no? Or parati silang pagod, parating inaantok, gano'n. So, pag nararamdaman nila yon, dapat magpa-check na sila ng blood sugar nila. Ang pinaka-definite way lang po para malaman kung diabetic ang isang tao ay sa pamamagitan ng blood test. Okay. So, yun ang definitive test para malaman talaga kung meron. Ano naman po ang masamang dulot pagka nagkaroon ka ng diabetes? Ano po ba ang pwedeng mangyari sa isang tao? Opo, yun po kasi ang malaking concern natin, no? Opo. Ang diabetes po ay nagdudulot ng napakaraming complications. So, pwede hong mabulag ang mata, pwedeng atakihin sa puso, pwedeng masira ang kidney, no, ang bato, dahil sa diabetes. Tapos yung pagdaloy kasi ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan na apektuhan din. So pwede silang magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng mga sugat-sugat sa paa, na pwedeng mag-lead sa pagkaputol ng kanilang mga paa. So napaka grim ng complications ng diabetes. Pero itong mga ito, pwede naman hong maiwasan kung makokontrol lang mabuti yung kanilang mga sugar. Okay. Punta po tayo dun sa control. Paano naman po? Kasi paano ba siya naging number one? Number one na po ba siya ngayon? Ano po ba ang ranking ng diabetes sa ating morbidity figures, Doktora? Opo. Kasi po number one cause na siya ng blindness, number one cause siya ng hemodialysis, number one cause din siya ng amputation, no, na non-traumatic. Ibig sabihin yung aksidente. Ang pinaka-leading cause ng pagkaputol ng kamay or paa is diabetes. So siya na yung leading cause ng mga problema na ito. Kaya ang paraan para makontrol, syempre wastong pagkain. Dapat ang pagkain nila more on madahong gulay. Iwasan lahat ng sweets, including yung mga prutas, juice, pati prutas po. Soft drinks, iced tea. Okay lang yung soft And then, drinks. tamang exercise po, at least 30 minutes a day. Tapos, siyempre, kung hinatulan sila ng doktor nila na uminom ng gamot, dapat sundin nila yon. Opo, siyempre. Pero mura ba po ang mga gamot kung diabetic ka na? Kasi sabi nyo nga, di ba hindi na siya gagaling kung full-blown diabetes na? Oo. So, mura. Meron naman pong mga murang gamot, no? Like yung metformin. Meron hong available na metformin na piso lang isa. Or at the
Yung iba naman nagkukos mga 2 or 3 pesos lang. Oo. Then, yung next sa metformin, yung sulfonylureas, marami din pong murang version ng mga sulfonylureas. So, ma-afford naman po ng karamihan ng mga Pilipino ang gamot para sa diabetes. Huwag po kayong bibitiw mga tagapakinig dahil hindi pa po natatapos ang ating kwentuhan tungkol sa diabetes. Puputulin po muna sandali ang ating discussion at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation pagkatapos lamang po ng ilang paalala. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahirap at magastos sa magkasakit sa puso, diabetes at cancer? Para manatiling healthy, iwasan ang pagkain sagana sa asukal, taba, mantika at asin. Palaging basahin ang etiketa ng mga produktong pagkain para malaman ang taglay ng kalorya, taba, asin at asukal ng mga ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung ang hanap niyo ay pagkaing masustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa. Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na hindi kailangan matakot mag-oil the way? Ang mga pagkain niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. At nakatutok pa rin po kayo dito sa ating programang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin ang ating specialist resource person na si Dr. Susan Yu Gan, ang Pangulo po ng Diabetes Philippines. Dr. Yu Gan, ituloy na po natin ang ating discussion. Paano naman po yung pag-test o validation, yung magkano po ba yung pwede ang kanilang gagastusin kung pupunta sila at magpapacheck ng dugo? Mura rin lang ba po ito? Ang usual po sa mga laboratory, yung fasting blood sugar, it will cost na sa mga, depende ho sa laboratory, between 50 to 100 pesos lang naman po yun. Okay. Pero makakakuha naman ho sila ng mga libreng testing, no? Sa mga iba't ibang hospitals po, merong mga diabetes centers po ang iba't ibang ospital na kung saan merong nagbibigay ng libreng testing ng blood sugar. So parang screening po ito. Uh-oh. Lalo na po kung sila ay may kamag-anak na diabetic, no? Pwede silang magpunta sa mga center o kaya sa mga ospital na tanong lang nila kung saan yung diabetes clinic at kung kailan nagkakaroon ng free na blood sugar testing. Okay. So hindi naman pala walang pag-asa pagka ikaw ay nagkaroon ng diabetes kasi meron ng affordable na gamot, meron din tayo ng kahit na libre or even affordable 50 to 100 pesos, di ba po? Na pwede naman nilang magtipid sila sa ibang gastusin para mailagay nila dito sa exam or test ng FBS or fasting blood sugar. Oo. Ma'am, punta naman po tayo, doktora, doon sa role ng Philippine Diabetes Association at paano po nakakatulong itong inyong napaka-importanteng asosasyon sa prevention at control ng diabetes. Ngayon na rin po ang inyong pagkakataon para ipaalam sa
tagapakinig natin kasi baka hindi pa nila alam kung ano itong Philippine Diabetes Association. Opo. Actually po, yung pangalan po ng aming organization, medyo nagpalit po kami last few years. Naging Diabetes Philippines na po ang pangalan. Okay. Diabetes kasi Philippines po yung na Philippine Diabetes Association, ang kanyang acronym PDA, madalas hong napagkakamalang Philippine Dental Association. So medyo nag-change ho kami ng name, Diabetes Philippines na po kami ngayon. Pero ang amin pong mga advocacies, yung mga activities namin, geared po towards education. Kasi ang paniniwala po namin, ang isang diabetikong edukado, mas humahaba ang buhay nila. Kasi alam nila kung ano yung dapat nilang gawin para mabawasan yung complications ng diabetes, paano ma-improve yung kanilang kondisyon. So nagbibigay ho kami ng mga seminars, no, tungkol sa diabetes. We go all over the country. So may mga chapters ho kami, iba't ibang probinsya, iba't ibang lugar na nag-organize din ho ng mga activities tulad nito. So meron kaming education campaign, no? And then ang ipupush ho namin ngayon is towards prevention. So magkakaroon ho kami ng bagong project na gusto namin yung mga diabetics na tinitingnan sa lahat ng centers, dalhin nila yung mga kamag-anak nila para ma-screen. Para very early on, makatch natin kung meron na ring mga diabetes. Para hanggang sa buong barangay na matignan. Para Doktora, mas maaga. Doktora, meron kayong chapter sa bawat region? Ano po? Meron po kayong chapters ng Diabetes Philippines sa lahat ng rehiyon ng bansa? Sa ngayon po, we have about 27 chapters. 27, okay. Hindi pa ho lahat ng province or meron, no? Pero we're trying to have Doktora, ganito po. Makikipag-ugnayan po kami after this program sa inyong asosasyon para makuha po namin yung mga location at saka sino yung mga nangunguna doon sa 27 chapters ng inyong para po marami rin po kasi kaming educational initiatives para hindi lamang naman sa diabetes kundi sa pangkalahatang healthy lifestyle at saka NCD coalition related activities para makatulong po doon sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa sakit na ito. Thank you po. Sige po. At saka unang-una siguro, Doc, please inform our listeners, ano po yung number na pwedeng telephone number or email or even URL, website, kung meron kayo para ma-contact nila kayo kung meron pa silang mga katanungan. Ang telephone numbers po ng Diabetes Philippines ay 531 1278 Okay. At saka 534 9559. Okay. So, sa landline po ito, opisina? Landline po yan. Meron Tapos, po. ang aming email address ay Diab Philippines. Diab Philippines at gmail, okay. .org, okay. Ulitin ko po, ang email address ay DIAB Philippines. Isang salita lang po. Ano po? Diab Philippines. Tuloy-tuloy po. At gmail.org. Okay. Meron na po kayong URL? Website? Wala pa po. Wala yata. Pero if they are interested, pwede rin ho silang mag-member sa
sa Diabetes Philippines. Hindi po kailangang doktor bago mag-member? Meron kaming lay membership. Ang benefit po na makukuha nila dito, they will get yung amin pong magazine na Diabetes Watch. Okay. And then, pagka meron ho kaming lay activity, libre na ho sila. Okay. So, kahit hindi mga doktor, pwedeng mag-member ng Opo. Diabetes Philippines. Kung doktor, pwede rin mag-member ng Diabetes Philippines. Pwede rin ho. Opo. At marami tayong makukuhang benefit. So, paano po sila pwedeng mag-member? Mag-i-email na lang. Opo. Okay. So, siguro po kami, mag-member kami sa Diabetes Opo. Philippines. O sige po, maraming salamat Dr. Yugan. Naku mga kanutrisyon, sana ay may pag-iingat din talaga tayo sa ating mga kinakain. Sabi nga ni Doktora, bawal ang sweets at soft drinks, dagdagan ang mga madahong gulay. Oo. Kaya nga dapat ay disiplina sa sarili. Mahirap na may mga ganitong uri ng sakit na magdudulot ng iba't ibang komplikasyon sa ating katawan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Yugan, sa pagtalakay. Maraming salamat din po, Asek. Opo. Pagtalakay ng diabetes sa ating mga tagapakinig, baka po meron kayong parting words para sa ating mga kababayan from all over the country. Ang masasabi ko lang po, it's very important po na malaman ninyo kung ano ang inyong blood sugar. Kahit na po kayo ay walang nararamdaman, simple lang naman po ang pagpe-test nito at saka hindi naman ho mahal. So kung kayo ay may pagkakataon, pa-test nyo na po yung inyong blood sugar. Ayan, napaka-importante pala. FBS, fasting blood sugar. Opo. Napakinggan niyo po si Dr. Susan Yugan, ng ating pong Pangulo ng Diabetes Philippines. Sana po ay sa susunod pang pagkakataon ay makapanayan pa po namin kayo, Dr. Yugan. Sure, anytime po. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back po sa One Nutrition, One Nation. And at this point, ay makikibalita naman tayo sa ating Nutriskwela station dyan sa Sariaya, Quezon. At sa ngayon ay makakasama natin ang ating station manager ng Radyo Kaisahan Area 107.7 MHz FM. At siya po ay walang iba kundi si Engineer Nelson Singson. Masustansyang hapon sa inyo, Engineer Singson. Magandang hapon po at long time no hear. Oo nga po. Opo. Kumusta nakaraan na ang Happy New Year. Nakaraan na ang Happy Valentine's. Nakaraan na rin ang Happy New Year na in-check. Medyo natagal-tagalan. Ano po? Kumusta po ang lahat ng mga taga-Sariaya dyan? Lalo na po si Mayor Rosauro V. Masilang. Kumusta po silang lahat? Ang Mayor Boyet Masilang po ay patuloy po na tumutulong at umuugnay sa lahat ng ating pamamayan dito sa Sariaya. Pagdating po sa kalusugan at pagpaparami ng makakain ang mga tao rito. Oo nga, kasi number one, paano ka nga naman lulusog at magiging nutritionally healthy kung wala namang makakain. Ano po? Opo. Oo. Kumusta naman po ang papel ng radyo para dyan sa adhikain ng ating Mayor Boyet Masilang? Kumusta po ang contribution ng radyo Kaisahan Area? Opo, Asek, talaga pong napakalaking bagay po ng ating himpilan sa tulong po nyo
nakakarating sa ating mga kamamamayan ang mahalagang impormasyon. Unang-una na po sa kalusugan, maging sa iba't iba pong programa ng aming bayan. Opo. At nakikipag-ugnay din po kami sa iba't ibang ahensya. Kaya naman po yung mga programa natin mula po sa ating Nutri-Eskwela, yung pong ating programang health program na pinangangasiwaan ng ating mga doktor dito sa Sariaya, at maging sa Provincial Health Office po ay kaugnay na rin po namin sila para dito sa programa sa ating himpilan. Yung si Secretary Alcalaba naimbita nyo na sa inyong Kaisahan Area Radio Station. Na-interview nyo na po ba? Meron po kaming imbitasyon at siguro po ay maririnig din natin siya sa mga araw na darating at bibigyan din po namin kayo ng informasyon para makasama rin namin kayo habang narito po si Secretary Profi. Kasi po naiyabang ko na sa kanya na meron tayo dyan mismo sa Quezon ng Nutri-Eskwela Radio Station. Kaya tuwan-tuwa po siya. Tuwan-tuwa po ang secretary natin na malaman na meron pala naman ng paraan para maparating. Lalo na yung mga kaalaman pang agrikultura dyan sa lahat ng mga mamamayan. Hindi lamang ng Sariaya, kundi sa buong Quezon at sa buong Katimugang Luzon. Opo. Meron po ba kayong... Sige po. Meron po kaming programa para po doon sa sentrong pamilihan na ang nagpo-program po ay si Miss Princess Miranda. Opo. At na-update po tayo yung ating po mga tagapakinig, yung presyo ng ating mga gulay, yung mga available nating gulay sa sentrong pamilihan, ay araw-araw po na-update natin yung ating mga kamamamayan, katabing bayan din po dito sa Sariaya. Oo. Yun po parang wholesaler din yun, yung sentro. Pwede rin... wholesale po yun. At medyo konti lang naman po ang diferensya pagdating po dito sa mga pamilihang bayan, sa mga palengke. Doon naman po sa ating programa mismo, meron ba kayong bagong in-introduce o inilagay na programa sa radyo matapos po yung ating national conference noong December? May pagbabago po ba kayong sinagawa? Ang isa po na dinadagdag po natin ay yung pakikipag-ugnayan nga po natin sa Department of Agriculture. Okay. May kaugnayan po sa kalusugan. Okay. Kaya po nakipag-coordinate din po kami sa Los Baños, yung pong ating Carabao Center, kung saan po nakapagbigay din po sila ng mga nutrisyong galing po naman sa gatas ng kalabaw, na kung saan ito po pala yung pinakamahal na ginagawang keso sa buong mundo. Ay yung pinakamasarap po pala ay mula sa kalabaw. Oo. At saka meron din po tayong yung mga very popular na cafe na yun po ay ginagamit yung warm fresh milk na Carabao's milk, ang special nilang milk. Oo. Huwag na nating sabihin. Kaya meron po kaming ugnayan ngayon sa kanila. Okay. Huwag na nating sabihin yung pangalan at baka kumita pa sila. Ano po? Okay. Napakaiksi po ng ating oras, Engineer Singson. Pero gusto kong sabihin na napaka-swerte din ng National Nutrition Council dahil ang namumuno dyan, station manager sa Kasihan Area Radio Station ay kayo mismo. Kaya baka may gusto kayong iparating sa ating mga tagapakinig, hindi lamang taga Sariaya o taga Quezon, kundi sa buong Kapuluan na po, nasa inyo po ang pagkakataon na kausapin sila sa puntong ito. Marami pong salamat, Asek. At sa lahat po ng ating mga nakikinig sa buong bansa at maging sa buong mundo. Opo, kasi naka-internet tayo. Naririnig na sa buong mundo. Opo. Ay pakinggan po natin ang napakagandang mga programa sa lahat ng Nutri-Eskwela na pinangangasiwaan po ng ating Department of Health, ng pamahalaan ng ating bansa, na totoo pong nagbibigay ng mga kaalaman sa kalusugan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ay meron pong iba't ibang mga produkto at meron pong mga iba't ibang batay sa lugar ng bawat bayan. Marami po tayong matututuhan sa pakikinig
sa bawat programa sa ating himpilan. Ayan. Napakaganda po ng sinabi ng ating station manager ng Radyo Kaisahan Area 107.7 sa Sariaya, Quezon, na si Mr. Engineer Nelson Singson. Okay, muli marami pong salamat sa inyong oras, Engineer Singson. At syempre, syempre kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon po, ha? Opo. Sige, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin? Ang mga pagkaing gawa sa gatas at mga pagkaing mayaman sa calcium ay makakatulong din. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan ay mapangalagaan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na noong panahon ng Napoleonic War, pinutol ang supply ng sugarcane? Dahil dito, natuklasan nila ang isang maaring alternatibo na nagpro-produce din ng parehong tamis at lasa, at ito ay nagmumula sa beets, isang uri ng gulay. Alam niyo ba na karamihan ng tao ay pangtamis lamang ang tingin sa asukal? Alam niyo ba na kapag ito ay ginamit niyo sa pagluluto or pag-bake, nakakapagdagdag din ito ng volume, ng tenderness, ng texture, at ng kulay sa inyong niluluto, hindi lamang tamis. One Nutrition, One Nation. Oras na para sa ating recipe for the week. At sasamahan tayo muli ng ating recipe princess na si Miss Jovi Raval, Nutrition Officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ano ba ang ating bagong recipe na mai-share sa ating mga listener dyan, Miss Jovi? Princess Jovi. Thank you. Ang recipe po natin for today ay ang Tokkwando. Tokkwando po, pero parang taekwondo. Pero Tokkwando. So, kuha na po tayo ng lapis at papel at ihahain na ko na ang Tokkwando recipe para sa inyo. Narito po ang mga sangkap na ating kakailanganin para sa Tokkwando. 1/8 na tasa ng mantika para pamprito, 2 tasa ng tokwa na hiniwa ng pakwadrado, 2 kutsarang mantika para panggisa, 1 kutsarang dinikdik na bawang, 1/3 na tasang sibuyas na hiniwa, 1/4 na tasang hiniwang kamatis, 1 tasang hilaw na papaya na hiniwa ng pahaba, 2 tasa ng puso ng saging na hiniwa, 1 tasa ng karot na hiniwa ng pahaba, 1 tasang tubig, kalahating tasa ng dahon ng malunggay, 18 pirasong itlog ng pugo na binalatan, iodized salt na ayon sa inyong panglasa. Ayan. Narito naman po ang paraan ng pagluluto. Iprito ng bahagya ang tokwa at saka po itabi. Ilaga naman ang itlog ng pugo at balatan kapag ito'y lumamig na para hindi kayo mapaso, syempre. Igisa ang bawang, sibuyas at kamatis sa mantika. Pagkatapos ay idagdag na ang papaya, puso ng saging, karot at tubig at hayaan na ang mga ito ay lumambot. Kapag nakuha na yung nais na lambot ng gulay, idagdag na ang malunggay at ang tokwa. Timplahan ito ng iodized salt na ayon po sa inyong panlasa at ilagay sa ibabaw ang nilagang itlog ng pugo at ihain sa inyong pamilya habang ito ay mainit pa. Ayan po ang ating recipe for the week, ang Tokkwando. Para sa panibagong recipe na maihahain sa inyong pamilya, tumutok lang po muli sa susunod na
Miyerkules. Ayan po, Asik Bernie. Oy, maraming salamat Recipe Princess Jovi para sa nakatatakam na recipe natin for the week. Abot kaya talaga, masustansya pa dahil marami sa ating mga sangkap or ingredients ay pwedeng galing lamang sa ating home gardens. Magbabalik pa din po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwas sakit ang pamilya natin. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa buhay, minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one-dish meal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang proseso ng paggawa ng asukal o ang pag-extract ng juice nito sa tubo ay nagsimula sa India noong 500 BC o mahigit na 2,500 taon nang nakalipas? Ganun na pala katanda ang paggawa ng asukal. Samantala, ang mga Inchik naman ay nag-umpisang gumawa ng asukal noong 200 BC o medyo late ng konti ang mga Inchik. Alam niyo ba na dalawa ang source ng asukal? Ito ay ang sugar cane o tubo at sugar beets o remulacha. Meron ding iba't ibang uri ng culinary sugars at ito ay ang raw sugar, white refined sugar, powdered sugar, at sugar cubes. Ang raw sugar ay nagre-range sa yellow to brown sugar. Samantala, ang white sugar naman ang mas ginagamit at mas kilala ng nakararami. Samantala, ang powdered sugar ay tinatawag ding confectioner's sugar or icing sugar. Dun sa mga cake yan gamit, no? Ang sugar cubes naman ay pinaghalong sugar crystals at sugar syrup. Panibagong kaalaman na naman yan para sa inyong mga kanutrisyon. Abangan nyo rin sa susunod na episode ang panibagong Nutri-Trivia namin para sa inyo. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Nais ko pong pasalamatan ng lahat ng mga nakinig at sinamahan kami sa isang oras ng kwentuhan dito sa One Nutrition, One Nation. Salamat din po sa ating mga nakasama ngayong hapon na ito. Unang-una na kay Dr. Susan Yu Gan, ang Pangulo po ng Diabetes Philippines. Maraming salamat po at salamat din kay Station Manager Engineer Nelson Singson ng Radyo Kaisahan Area sa Sariaya, Quezon. At syempre, maraming salamat din sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Princess na si Miss Jovi Raval. Huwag niyo pong kakalimutan, bisitahin ang aming Facebook page mga kanutrisyon. I-like niyo lamang po ang One Nutrition, One Nation radio program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Magpadala din kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa sa official website ng NNC, ang www.nnc.gov.ph. Maaari rin po kayong mag-text kung kayo may katanungan. Ito po ang ating numero 0929-1577-034. At sasagutin natin yan on air sa susunod na episode. Samahan niyo kami muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras pa rin na kwentuhan. Lagi niyong tatandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lang ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang bawat Miyerkules ninyo. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council.
Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.